What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Nangangamoy impeachment mga kababayan, hindi sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte, kundi dito sa bangag na si Bongbong Marcos mga kababayan. Paano ba naman kasi mga kababayan kinumpirma ni Trillanes na may mga grupo ng men in uniform, particular na nga ang mga PMAers na hindi na sila masaya sa ginagawa ng bangag na administrasyon. Dahil sa sunod-sunod na korupsyon, pamumulitika ng tuwadkong at ang lumalalang kahirapan sa ating bansa, na ngayon ang sistema mga kababayan nag-uusap na ang ating mga kasundaluhan at may mga GC na sa balak na mag-alsa na o magkudeta na di umano sa bangag na administrasyon. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Good news po ba to o bad news? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sinigundahan ni Ka Eric Celis itong winika ni Trillanes na mali itong si Trillanes na hindi ang Duterte ang magpapabagsak dito sa bangag o kinatambali sa bongit, kundi ang mga pagnanakaw o korupsyon na ginagawa nila sa loob ng Malacanang. Na tama nga naman mga kababayan na wala na silang sense of accountability, na ang nangyayari ang kagustuhan na lamang nila ang nasusunod at hindi ang hinaing ng taong bayan na siyang ikinagagalit ngayon ng ating mga kasundaluhan. Kung kaya naman mga sir, kilos na. Nasa likod nyo po ang suporta namin. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sinabi ni Trillanes na sa interview sa kanya ni Christian Isguera ng ABS-CBN dati, iwan ko kung nasa ABS-CBN pa rin itong si Christian Isguera, binabanggit ni former Senator Trillanes na hindi daw matatapos posible ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang term of office, which is expected na matatapos sa June 30 of 2028. Kung ang qualifier ni Trillanes sa kanyang ginawang pagpapahayag, bold declaration that BBM or Marcos Jr. may not be able to finish sa kanyang termino sa pagkapangulo kung hindi niya ipapa-impeach at hindi niya ipapatanggal by way of impeachment process si Sara Duterte. Na dinidescribe ni Trillanes na kulukoy na si Vice President Sara Duterte daw is growing bolder by the day and becoming brazen. Garapal daw at malakas ang loob ni Sara Duterte. Natural, kaya may mandato siya. Bilang Vice Presidente, bit-bit niya ang mandato ng mahigit 32 million Filipino voters. Correct. Ng mamamayang Pilipino na naglagay sa kanya sa kapangyarihan. At kailangan niya maging bolder by the day at maging brazen sa pagtindig laban sa mga panggigipit, political demolition, pangbabastos at paglaban sa pag-abuso sa poder at korupsyon na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Klaro tayo Klaro. So, ang qualifier ni Trillanes, hindi po nagsisimpatya sa kay Marcos. That is called a double-edged statement, Doble kara na uri ng pahayag ang ginawa na ito ni former Senator Trillanes, na alam naman natin na ang kanyang number one pastime ay mag-destabilize sa ating bansa. Klaro na po yan. Dahil hindi siya nakaporma sa ilalim po ng former President Rodrigo Duterte, naging kulukoy at tinawag pa siyang sundalong kanin, ngayon ay nagagamit siya bilang special operator para sa International Criminal Court na demolition job operations ng grupo nila Marcos at Romualdez laban sa former President Rodrigo Duterte. So hindi po totoo na parang nagsisimpatya siya kay Pangulong Marcos Jr. Sapagkat ang pinakagusto niya palabasin ni Trillanes ay intrigahin ang administrasyon at sentral na pamunuan ng dominant political force, which is the Romualdez Marcos faction, laban sa mga Duterte by sowing intrigue. Yung pagsulsul na, sige ka, pag hindi mo ipa-impeach yan si Sara Duterte at hindi mo siya i-remove by way of conniving and conspiring with the Senate na i-convict siya sa ilang mga violations niya sa konstitusyon at i-remove siya by decision of the court or the Senate court, sa impeachment court, aba, delikado ka Mr. Marcos at ikaw ay
posible na hindi mo matatapos ang termino mo. Yan po ang mga estilo ng mang-uupat, manunulsol. Kahit wala na yung mangууpat na Trillanes na yan, Ka Eric, dapat na talagang mapatalsik yang si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon sapagkat hindi naman natutugunan bilang lider ang hinaing ng taong bayan. Minsan nga binabaliwala pa nga kamukha ng hair follicle test na sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Paano ba naman kasi Adictus Benedictus nga? Nagkamali dito si Trillanes sa kanyang pagpapahayag. Sapagkat kung mayroon pong magpapabagsak kay Marcos Jr. at sa kanyang bulok at na kontra mamamayan na uri ng administrasyon, hindi po yan si Sara Duterte. Hindi rin po si Rodrigo Duterte, kundi ang kanyang pagkagumon nila sa korupsyon. Ang pagkagumon nila sa pandarambong sa kaban ng bayan at pandurobo sa pundo ng mamamayan. That's number one. Pangalawa, ang kanilang abuso sa poder na akala mo mga hari at mga Diyos-Diyosan sila sa ating bansa. Lalo na po, hindi lamang nakikita ng tao, pero alam ng mamamayan. Ang sobrang pakialamera na asawa niya na wala namang mandato mula sa mamamayang Pilipino at ang pinsan niya na akala mo, presidente din siya pag umasta, magwaldas ng pera at gumamit ng poder laban sa kanyang mga pang-aabuso sa giniingit nilang mga political na mga organisasyon o individual kagaya ng ginagawa niya sa Vice President natin na si Sara Duterte. So kung mayroon pong magpapabagsak o magiging dahilan ng pagkakatanggal ni Marcos Jr. sa kapangyarihan niya ay ang korupsyon, ang paglubha ng mga paggamit at pagwawalda sa kaban ng bayan at pundo ng bayan na walang damdamin at ni katiting na sensitivity to the impoverished and miserable living conditions ng milyong-milyong mga Pilipino. Yan po ang unang magpapabagsak, yung pangungurakot nila sa mga flood control projects nila na mahigit 2 bilyon ang ipinatong nila na parang pork barrel dito sa infrastructure projects na hindi naman hiningi ng DPWH, hindi nakaprograma as part ng agency implementation program for 2025, pinatungan nila ng Kongreso at ng Senado ng mahigit 240 billion pesos. At alam natin, nagagamitin ito sa eleksyon para sa pamimili ng boto at sa mga pagkontrol sa magiging resulta ng halalan. Klaro. So, korupsyon, hindi si Inday Sara Duterte o si Rodrigo Duterte ang magiging sanhi ng mabilis na at patuloy at hindi maiiwasan or the irreversible, hindi na pwedeng mabaliktad pa na trend sa pagbagsak o yung direktang pagdausdus ng kapangyarihan ni Marcos, bunga ng kanilang pang-aabuso sa kaban at pundo ng bayan. Binigyan chance na nga siya ng sambayan ng Pilipino itong si Bongbong Marcos na linisin ang mga alegasyon sa pangalan ng pamilyang Marcos. Pero anong nangyari mga kababayan? Mas worse pa nga. Pinatunayan lamang ang sinasabi ni Apu Lakay, ni Marcos Sr. na tamad itong si Bongbong Marcos. Mantakin nyo yun mga kababayan. Presidente ka pero napaa-under ka sa iyong asawa at pinsan. Anak ng titing talaga. Number 2, himay-himayin natin yan mamaya-maya lang Sorry masakit pa rin ang lalamunan ni Ka Eric. Number 2 ay ang kanilang abuso sa poder. Yun ang magpapabagsak sa kanila. Yung kanilang tuwadkom, yung kanilang paggigipit sa mga resource persons, yung pangbabastos nila sa karapatan at mga fundamental na mga ginagarantiya ng saligang batas na karapatan ng mga resource persons at ng mamamayang Pilipino, kagaya ng ginagawa nila Boy Hoodlum, tapang-tapangan na kalderong NPA na si Paduano at ang kanyang sponsor, maliban sa Speaker of the House na si Akop na akala mo hindi dumaan sa serbisyo ng pagiging Police General kung ang kampihan niya itong si Paduano sa kanilang ginagawa na dating mamamatay tao, na dating kabahagi ng pamamaslang, pang-ambush, pag-assassinate sa mga pulis at sundalo. Yan, mga abuso yan sa poder. Ang hindi sila nananagot sa nawawalang mga bilyon-bilyon na pundo sa kaban ng bayan. Hindi na sila nagkakaroon ng tinatawag na sense of accountability or any mandatory responsibility for transparency in the utilization and the expenditures of public funds. Yan, abuso sa poder yan. Yan ang mga dahilan sa pagpapabagsak o babagsak si Marcos. Number 3, ang lumalala at lumalaganap na kahirapan sa ating bayan. Mantakin nyo, in just an 18-month period na naging Pangulo ng bansa si Marcos Jr., from a 6 million Filipino families na nakakaranas ng involuntary hunger once a day man lamang o nakakaranas na hindi makakain ng isang meal a day na hindi nila kagustuhan, meaning involuntary hunger, ang mga kababayan, sabi ni Lan Binas, the best noun, hindi po yan noun ma'am, Lan, that is called adjective.
the best adjective to describe them is avarice. Yun, avarice. Meaning pagkaganid, pagkagahaman. Ayun. Greed is noun, avarice is adjective. No? Avarice is a state ng pagiging gahaman. No? Avaricious is the way kung paano ka magiging gahaman. Adverb naman po yan. Ayun. Avariciously. So, avarice is a form of description to a state of greed. No? So, malinaw ha? Avarice or the state of greed. Avaricious. Yeah. Pwede. Adjective is avaricious. Greed is noun because it is also equivalent to greed ang avarice. Okay. So, gahaman. Sugapa. Sobra-sobra. No? Avaricious. Na pagka-uhaw sa pundo. Yan ang korupsyon. Okay? So, tatlong issue. Dapat maintindihan ito ni Sonny Trillanes, no? Ni Trillanes. Hindi ang mga Duterte ang magiging dahilan sa pagpabagsak o pagkabagsak at babagsak itong Marcos Jr. Romualdez administration, kundi ang kanilang sariling kagagawan sa pagkutkot at pagkalkal ng kanilang hukay sa libingan ng kanilang pagpapatalsik ng mamamayan sa kanila sa kapangyarihan. Korupsyon. Hindi lang basta korupsyon. Malulubhang korupsyon na nagmumula sa pagiging gahaman at ganid. Kung silan pa, tinatawag niyang avarice or yung walang kakontentuhan sa pagiging uhaw at gahaman sa kapangyarihan at pondo. The avarice of greed. Number 2, yung abuso sa poder, na kung umasta sila, wala silang accountability o pananagutan, wala silang accountability and responsibility of transparency o pagiging hayag sa kanilang mga ginagawa sa pag-abuso sa poder. Paano hindi magkakaroon ng kagutuman ka, Eric? Ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Puro na lang pag-i-import ang ginagawa. Tapos ang ating mga local products, no, nababalahura at pinatungan pa ng mga pagnanakaw na ginagawa ng mga pulpul na politiko. Sinong hindi mahihirapan doon? Sino ang maapektuhan? Di ang taong bayan, tayong mga Pilipino, mga kababayan, ang hirap na ngang mamuhay Pinahihirapan pa dahil sa mga nauupong magnanakaw sa loob ng Malacanang. Ang ating mga kabataan na namamatay dahil sa mga preventable diseases, dahil ibinunga sa napakalala na pagkawalan ng pondo sa pampublikong kalusugan na mga public health sector fund natin, ay hindi po bababa sa 3 out of 10 Filipino children ang hindi po makapagpapagamot ng kanilang karamdaman sa preventable diseases at namamatay na lamang. Lalo na po sa mga liblib na mga lugar. Ayun, klaro ha? At dito sa video na to mga kababayan, ating panoorin, no, ang malalim na dahilan kung bakit ganun na lamang kagalit itong ating Vice Presidente sa mga komunista o rebeldeng grupo na sinusuportahan nila Franz Castro, Raul Manuel at Robles. Na nakakahangang isipin na kahit babae, no, itong si BP Sara hindi talaga nagpasindak kahit na may isa sa lugar ng Davao na ang buong barangay kasapi ng mga NPA ay hindi pa rin ito nagpatinag. Kung kaya naman sabay-sabay natin itong panoorin. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang speech recorded in a video ni then Mayor Inday Sara kung paano siya lumaban sa mga makakaliwa sa Davao City, na kung saan isang barangay captain, yung barangay na ito, mga supporters ng NPA at pinabanatan ni Mayor Sara sa pulis at military ang kapitan na ito. Kaya ngayon natin maintindihan kung gaano katindi ang galit ng makakaliwa kay BP Inday Sara. Kasi ang focus niya noong mayor pa siya is to end itong grupo ng makakaliwa. Kaya yung impeachment complaint, halos yung tatlo na yan, mga makakaliwa. Yung tatlong impeachment complaint, ang nagpasiunan yan, mga makakaliwa. Okay? So, pakinggan natin itong speech nito. Disasters and typhoons, yan ang sa inyo. Pero when I talk about insurgency, yan ang sa akin. Insurgency. Because in Davao City, before I stepped down as a mayor, we were able to end the local insurgency in Davao City in 4 years during my term, my second and third term as mayor of Davao City. And it all started with 2 deaths.
Ang unang namatay na ako ay mayor ay si Larry. So, I was mayor, I was pregnant, that was 2016 or 2017. And I'm sure you've heard of it, sinunog nila yung box plant ng isang kumpanya sa Panabo, sa Mandug, the area straddling Davao City and Davao del Norte. And then nag-iwan sila ng bomba para sila makaikyas, makalayo. Pag sabog ng bomba, tinamaan si Larry. Si Larry ay isang fish vendor, kanang nagamotor. Nadala niya ang iyahang basket sa isda. Padulong siya sa interior sa Mandog, kay wala kaayoy palingki dito. So muna ang iyahang negosyo, muna iyahang trabaho. And naigo sa siya shrapnel. And wala pa ko kabalo, nga dunay namatay. Niadto ko. And then there, when I went there, I learned nga dunay namatay. Dunay naigo. And then I said, asa siya. And then they said, gidala siya sa hospital. And so I went to the hospital. And then naabtan ako siya na ginatabang siya sa emergency room. And then nung anak ko sa nurse, anak ko ma'am, Yan dapat ang mga kinukulong mga NPA na walang habal na kinukuha ang buhay ng mga inosenteng mamamayan nang walang kadahilanan man. Pero ngayon, anong nangyayari mga kababayan? May mga NPA pa sa loob ng Malacanang at convicted na nga, ngunit malaya pang nakakagalaw. Hay nako. Shoutout sa iyo, Franz Castro, Raul Manuel, Robles, mahiya naman po kayo. Dagdag nyo pa yung si Paduano. Kinsay kauban niya? Sinong kasama niya? Ang sabi nila, wala siyang kasama. Di iniwan lang yan siya dito ng emergency rescue. Sabi ko, saan ang gamit niya? Binigay nila sa akin. Hinanap ko yung cellphone. And then, hinanap ko yung number ng kung sino yung, binasa ko yung mga text messages niya. Hinanap ko kung sino yung medyo personal, intimate ang kanyang messages. And hinulaan ko, ito yung girlfriend o ito yung asawa. So, tinawagan ko. And then, tinanong ko siya. Tapos ang message niya was, I love you, happy anniversary. On that day, it was his wedding anniversary. Tinawagan ko, tinanong ko siya, ma'am, kilala mo si Larry? Based sa ID. And then sabi niya, asawa na ko si Larry. Siya nga, di ay kinsa ni, kung sinday saran ni, you need to come to the hospital, ipasundo ti ka, because naadiri sa imuhang asawa sa hospital. And then she was asking me, say, naitabo, ana. I said, unya na lang ta mag-istorya, just come to the hospital. And then he died. Wala siya natabang. So, dito natin makita yung pagiging makatao ni BP Inday Sara, no? Bibihira yung mayor nagagawa ng ganyan. Iniwan lang siya sa hospital, pinabayaan na lang. But siya, dahil may malasakit, nag-take effort siya para makontak ang wedding anniversary pala ng biktima. Nakakalungkot, no? Grabe, And then no? I had to talk to her again sa asawa. And then I said, I'm sorry nga namatay ang imuhang bana. And then, doon na may isa pa ka patay. This time in our Baquibato district. This is the last stronghold of insurgency in Davao City. I do not remember if it was an operations or an ambush, but junior officer of the Armed Forces of the Philippines died doon sa Baquibato. And then, he was not from Mindanao. He was from Antique. So, inayos namin. Pumunta ako sa funeral home. Tinanong ko sila, naayos na ba yan? Okay na daw lahat. Ibalik nila ang patay nga lawas na doon na sa Antique. Iatod na sa ginikanan, anak ko. May I talk to the parents? Because he was single. Wala siyang asawa, walang anak. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung nanay? So, binigay sa akin yung cellphone, pinakausap sa akin yung nanay, and I had to say sorry again. I'm sorry that your son died. And, ang sagot sa akin ng nanay, yun siya, Inday Sara, hindi naman pwede na lagi na lang ganyan, mamamatay yung mga anak namin. Correct. And, after that conversation,
Ngayon nakikita natin kung bakit galit ang ating Vice Presidente sa mga rebeldeng grupo, no? I thought to myself, bakit ako ang nagsasorry? Ako ba ang terorista? Ako ba ang gumawa ng bomba? Ako ba ang bumaril kay Jay? Bakit ako ang nagsasorry? So what I did was invest all my effort into a program that we call Peace 911 in Davao City and address the problem doon sa Paquibato district namin. Pinuntahan namin ang mga tao, kinausap namin ang mga tao, lahat ng gusto ng mga tao, ginawa namin doon sa kanila. Ang sinabi ko lang, in exchange, Yun, yung unang NTF-ELCAC. Kasi ang makakasolve ng insurgency, yung civilian government, hindi ang AFP-PNP. Kaya dito mo makikita yung puso talaga ni VP Inday Sara to serve. Pag ganito ang mamuno sa ating bansa, sigurado, wala nang magre-rebelde. suportahan ninyo ang administration ko as mayor. Sumuporta kayo sa gobyerno. And we had one barangay captain Ito na. na ang buong barangay NPA. Ito na, Pati yung ang sinasabi barangay ko. captain NPA doon sa Paquibato District. Of course, dahil NPA siya, hindi siya matuog yun kay Inday Sara. So, there is no, sa akin, sinabi ko sa team, sabi, there's no talking to a person na dili na gusto makikistorya, dili na abli ang iyahang panguna-una, dili na siya open to new ideas. And then, on that part, I let the military do their thing. And this barangay captain called the President of the Republic of the Philippines. And he said, and they call him Mayor, Mayor, si Kapitan Kuan ni, kay numdum ka na ko, di ba amigo man ta, dinhi, ako sa barangay Kuan, nakabisita ka dinhi sa Amua, na Ang presidente si Digong na. Inaparade ni Inday Sara ang ako ang balay. Di na mi kagawas sa balay, kay napuno na mi o bala. Kada mo gawas mi, naig bala nga mulupad. And so, the President asked someone to call me. And then I said, kung gusto niya mag-mayor ulit ng Davao City, I gladly give this position to him para siya ang mag-decide kung anong gagawin dyan sa Paquibato District. Tell that to the President. So I just want to emphasize to you that the secret, as I said earlier, is the cooperation between governments and the people. And the success is in the Tama. hands of the governor and the mayors. Correct. It is quite a complicated process. Kaya hindi ko sinasabi sa mga mayor, sa mga barangay captain na lumaban kayo. Kasi hindi ko naman ma-reassure ang security ninyo 24 hours a day because ambush happens at any time of the day. Isang bala lang yan, tapos ka na. But what I am always telling our mayors and our barangay captains na kausapin nyo yung mga tao. Nandyan sa kanilang mga kamay ang sekreto kung paano mawala ang suporta nila sa mga NPA. So, ito yung illustration lang, ano? Yung insurgency problem, parang peace fund. Ang isda, yun yung mga NPA. Ang tubig, yun ang mga tao. So, paano mo huliin yung isda? O paano mawawala ang isda sa peace fund? E di tanggalan mo lang ng tubig. Ibig sabihin, yung suporta ng mga tao, pag nawala na ang suporta ng tao sa mga armado, makakaliwa, aalis sila dyan or mamamatay or madaling mahuli ng sa tropa ng gobyerno. Ganyan ang punto ni Mayor Inday Sara. Ganyan ang ginawa niya. Kaya naging matahimik na lugar ang Davao City kapanahonan niya as mayor. So, again, yung mga nag-file ng impeachment complaint, yung tatlo, puros connected yan sa makakaliwa. Itong pare nga nag-file ng pangatlong impeachment complaint, mayroon ding connection. So, mabuhay ka, VP Inday Sara.